Kumusta mga brad? Hanggang ngayon nga po hindi pa rin makaget over yung ibang mga tao sa pagmumuka ng Suzuki Raider Pro. Kapag daw kasi naka side view, para daw tumagilid na si Babalu. Gunggong! Ganon nga po yung nakikita nila. At kung matatandaan nga din po natin nung nilabas ni Honda ang kanilang Honda Winner R, may mga tao ding nagsabing pangit din daw ito. Mas pogi daw yung previous model. Kaya ang tanong nga po ngayon, kung papipiliin ka dito sa dalawa, Suzuki Raider Pro or itong Honda Winner R, alin ang mas nangingibabaw para sa'yo? Road Sport Underbone or Hyper Underbone? Well, pagdating nga po sa looks, obvious naman na ang laki ng pinagkaiba nilang dalawa. Masyadong slim itong si Raider Pro at medyo bulky naman itong si Winner R. Pero sa usapin naman kung sino yung mas pogi sa kanilang dalawa, siguro sasabihin ko na mas lamang talaga si Winner R. Pero don't get me wrong, kasi yung previous model nga po ng Raider FI, napakagwapo din talaga nun. Head turner talaga yung motor na yun. Ang hindi lang natin maintindihan kung ano ba yung nakain ng designer ng Raider Pro. Ba't naman kasi inspired kay Babalu? Pero kung mapapansin nga din po ninyo, may mga vlogger po na nagsasabing, gwapo din naman itong Raider Pro. Sa picture lang siya pangit, pero pag nakita nyo sa personal, gwapo naman talaga. Markahan nyo mga brad, tingnan nyo kung bibili ba sila. Kasi kung hindi, alams na. So bali dito nga po sa dalawang underbone na ito, parehas lang naman silang 150cc. Pero pagdating naman sa kanilang power output, mas lamang pa rin talaga si Raider Pro, na meron nga pong 18.1 horsepower, 10,000 RPM, 13.8 Nm of torque at 8,500 RPM. Samantalang si Winner R naman ay meron lamang 15.4 horsepower, 9,000 RPM, 13.5 Nm of torque at 7,000 RPM. Doon pa lang alam na agad natin kung sino yung mas mabilis. Pero syempre abangan pa rin natin pag nagtapat na sila sa kalsada. Pagdating naman po sa kanilang braking system, ito first time in the history, si Raider Pro may ABS na. Single channel ABS. Si Winner R naman, ganun din. Naka single channel ABS lang. Si Raider Pro naka keyless na rin. Si Honda Winner R, ganun din, naka keyless din. Pero parehas nga din po silang may mga variant na nakadisusi lang. Parehas din po silang may USB charging port. Kaso lang ito nga po yung disadvantage nila or kadalasang disadvantage ng mga underbone. Wala po silang compartment. Yung sa Raider Pro naman meron siyang maliit pero hindi pa rin talaga sapat. Yung mga ganyang klaseng motor kasi pag nilagyan mo ng top box, mawala yung pagiging gwapo niya or yung pagiging angas niya. Pero kanya-kanyang trip naman yun. Kung trip mo lagyan, bala sa buhay mo. At pagdating naman po sa presyo, si Raider Pro nga po ay nagkakalaga ng 146,400 pesos na marami nga po ang nagsasabing mahal daw. Pero kahit ganyan yan, panigurado may bibili pa rin naman talaga dyan. Syempre, Raider yan eh. Samantalang dito naman po sa Honda Winner R, wala pa siya sa Pilipinas kaya wala pa talaga siyang presyo. Pero kung titignan naman natin yung presyo ng Honda Winner X, ito nga po ay nagkakalaga ng 131,900 pesos. So kapresyo po niya yung Raider Blade Edition. Pero kung titignan naman po natin yung presyo ng Honda Winner R doon nga po sa Vietnam, ito nga po ay nagkakalaga ng 50,560,000 Vietnamese dong. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 113,000 pesos. O diba, mas mura doon sa kanila. Pero kapag nilabas naman sa Pilipinas, panigurado tataas din yung presyo niyan. Kung yung Winner X nga po dito sa atin na nagkakalaga ng 131,900 pesos, ipagpalagay na lang natin na papatak din siguro yan nasa mga 140. Bahala na si Honda kung lalagpasan nila yung presyo ng Raider Pro or nasa baba lang sila. Ngayon Brad, tatanungin kita, alin ba yung mas importante para sa'yo? Yung pogi na mabagal or si Babalu na mabilis? Mamili ka. Kasi sa totoo lang, marami ka naman talagang pipilian. Pera na lang talaga ang kulang. So ngayon nga po wala pa talagang balita kung kailan lalabas ang Winner R dito sa Pilipinas. Hahabol ba ngayong last quarter ng 2025 or first quarter ng 2026? Kaya marami ka pang oras para mag-ipon. Malay mo, mabibili mo na yung motor na gusto mo. Pag nagkataon, panalo ka dun. Pero kahit nga po ganun, wala pa din tayong bounce cape. Bye.